Magandang araw na naman sa inyo mga bok. So ayun mga bok, sabi ko sa naunang video ko na isang doon, sa isang butas tatlo ang deposito. Pero mali. Dalawang dalawang shaft para sa tatlong deposito. Dalawang deposito ang magkasama, isa ang inihiwalay. So ngayon, ang nangyari dito sa sa hinukay ko na to, umabot na ako ng 8 feet. Wala man lang akong nadat ng tawag noon, marker, no? So kulang-kulang 9 feet na. Pero parang wala pa din. Nung nag-expand ako dito ng konti, diyan, dalawang dangkal yung in-expand ko paakyat. Nasungkit ko tong isang marker. Ito papakita ko lang sa inyo. Itong marker na to, nasungkit ko to. Ayan. Yan. May butas siya na mga bok, ayan. Yan sa harap. Yan butas yan, bilog. Bilog na bilog kasi yung isang daliri. Yan. Butas yan, mababaw lang. So hindi ko matansya kung anong itsura nito, parang hindi ko alam kung parang isda ba. Ang posisyon niya naman nakaganyan. Nakaganyan siya. Parang nakapaslide ng konti. Hindi siya nakapababa. Nakapaganyan. Hindi ko maintindihan kung alin yung susundin ko nito mga bok. Noong umpisa, hindi ko alam kung alin yung susundin ko. Kung yung uso ba na papunta dito, yan, papunta dyan, o yung itong matulis ng uso na papunta doon. So ngayong nag-expand pa ako ng konti, mga kalahating dangkal, ito naman naabot ko sa ibabaw niya. Bali magkasunod sila, nakaganyan. Sa ibabaw to. Malaki din. Malaking marka yan. Bantilis to mga bok. Yan o. Bantilis yan. Matining Ito yung itsura niyan. Yan. Ayan siya. Ito yung itsura ng bato. Parang paa ng pato, So noon, yung nakuha ko na yung dalawa, ang ginawa ko, dumiretso pa ako. So pag abot ko na ng mga halos 9 feet, wala nang mga bok. Tawag nun. Wala talaga akong marker na makikita kasi expected ko nito yung anapog na bato katulad nito. Yan, isang buong bato yan pero nagkagaganyan siya, nagpipiraso-piraso. Ayan, ito, mga piraso niya to. Yung nakikita nyong kulay itim, kalawang yan mga bok. Yan, tari ko. Yan, kalawang yan, yung kulay itim. Ayan puro kalawang yan. Napipiraso-piraso to, ayan, hindi siya nagalaw. Pero pag natamaan to ng matigas na bagay, yan, natatanggal siya. Yan presko yan, fresh na fresh, kulay itim yan, kalawang, ganito siya, isang buong bato. Anapog ang tawag nito sa amin mga buk, isang uri ng bato na anapog. Yung iba nadudurog, parang nagiging buhangin. Ito, hindi to lupa, anapog to, ay halo ng lupa at saka yung bato na nadudurog. Ito. Yan. Hindi na purong lupa. So ngayon, dahil nga sa wala akong nakitang dadalawang marker lang na nakita ko dito banda, ang ginawa ko, nilinisan ko to. Ito. Kasi nga wala akong mahanap na marker. Noong nilinisan ko to, ito, nakita ko na to. Ito, naipakita ko na to, itong painter na to Doon sa naunang video ko. Yan, painter yan. Parang V. Ayan V. So, hindi ko napansin na diretso pala to, papunta, pababa. Yan. Yan Yan Yan. Papunta pala siyang baba. Na nakapoint ito. Nakapoint yan. Hindi na nakikita. Yan, nakapoint yan Yan. Pababa.
So nung hinukay ko to, dito sa baba na to, dito sa parte na to, may isang dangkal, may flat na bato na hinati din sa tatlo. Dito binalik ko lang kasi hindi ko na hindi ko muna papakialaman itong part na to. Tapos katabi nun, bato, may isang batong medyo bilugin din na flat na nilagay nakaganyan. Na hinati naman sa gitna. Hinati sa gitna pero yung pinakadulo ng bato papunta dun. Papasok. May mga nakuha akong ano dito pointer eh. Ito. akala ko nito code 5 to eh. Yan. Ito nabasag lang. Nabasag na to. Ayan ang kaputol niya. Dito yan. So buo to, nung ano, nabasag lang to. Dito, papunta naman doon. Palabas. May isang nakuha din, mayroon ding bato dito sa gitna, pag ganyan, parang U. Papunta naman doon. Diyan sa gitna nilagay, papunta doon palabas. So ngayon, expected ko na yung marka nito, itong marka na to, dito sa harap. Sa taffy code 7 spokes to eh. Excuse me. Kung ilalagay mo yung kamay mo dyan, mula dito sa kanton ay yung pinakamababang curve na to at pinakamataas na curve papunta doon. Doon siya tatama yan oh. Mali yung turo ko nung nakaraan kasi nung nakaraan dito eh. Dito pala dapat. So ang gamit nila nito mga bok, tawag nun double compass ano. Double compass, ayan, malaki to. Malaki din to, 7 spokes. May isa dito, so mga 6 feet yata ang sukat o 5 feet lang ba. Yung isa, yung directional, papunta doon. Kala ko pa naman doon kasi yung sa nanong video ko may bato dyan, yung nakaturo ano. Akala ko yun yung naka-inclose natin, hindi pala, mali. So ngayon, nung nalinis ko na to, lumabas to. Ayan o. Hindi ko makikita, ay, hindi ko alam kung magkahiwalay ba to. Parang hindi yata. Sa actual kasi magkahiwalay sila eh. Ito yung division nila. Maliit to. Maliit na oblong, ito malaki. So, ngayon, nung nakikita ko to, kasi nakaharap nga dito, dyan, nakaharap dyan, ang buong akala ko naman, nandito, sa harap nito. So, ngayon, ang ginawa ko, kasi nga, dalawa sila, yan, maliit kasi ito eh, nakikita. Ayan o, ito maliit, yung isang maliit, ayan. Division nila to, tapos ito na yung malaki. Tapos ito parang kamay. Ayan o. Nakapoint naman, papunta doon. Ayan o, ayan. Ito nakadiretso, papunta doon. Mali yung ano ko dito, nung nakaraan dito eh. Nakaganyan. Dito ko lang kasi nilagay kasi ito, hindi pa to nailabas itong ano na to, itong kabuang ano na to dati. Natabunan pa to ng lupa. So ngayon papunta siya doon. Ayan o. Kamay. Napapunta pala doon. Yan. Mula dyan 60, parang 67 yata. 67 degrees. 67 degrees mula dun sa bato, dun sa dulo ng bato. At ito naman, yan, 45 to. Yung isang bato na to, papunta dun. At yung printer na to, yan sa baba. Yan, kumuha din ako ng 45 dito. Dun tatama. Tapos yung isang marker dito, ayan o, yan yung, ito yung ano, ito yung pagong na may letter na number 3. Ayan, ito yung number 3. Tapos may C doon sa kabila. Ito yung ulo niya. Ayan, pinutol ko lang. Tinanggal. Ay, pinutol. Talagang ganyan na yan. Pero papunta yan doon sa north.
papuntang north. So dun yung dadaan siya nito, tapos tsaka dun, tapos yung bato na yun. So ayun, sinungkit yung ano na yun. Yung dito banda, yung pinaka gilid dito. Pantay lang sa haba niyan, parang nasa 4 feet yata ang ano niyan. Yung haba, kabuang laki, haba ng bato. Taas pala. Sinungkit ko, may nakuha akong ano, may nakuha din akong marker diyan. Ito. Ang ano lang nito, nawala na kasi yung ano, nawala na kasi yung triangle na nasungkit ko. Ayan, yan siya. So yung unang nasungkit ko doon sa ano na yun, doon sa part na yun, nasungkit ko yung triangle dito na straight yung ano, straight yung tawag nun, straight yung kabilang side, tapos yung dulo nun biglang nag-curve. Ayan, makikita nyo naman to. Dito, karugtong dyan dito mga bok. Parang ganito din karugtong niya lang din, kaputol niya. Pero hindi sila pinaghiwalay ha. Hindi sila pinaglayo. Ayan. Naka-straight tapos yung pinakadulo nag-curve. Kaya ayun, ang ginawa ko, hinukay ko kasi nga naka-point doon. Dahil hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun ano. Pero yung ano niya, pagkalagay niya nakaganyan, nakatagilid ng konti dito. Nakatagilid doon ng konti. Yan, nakatagilid. Yung butas nakaharap doon. Nakaharap yung butas doon. So, ayun. Dahil nga hindi ko pa alam yung ano, hindi ko pa alam yung kung ano ibig sabihin nun. Ang ginawa ko, hinukay ko dito, baka mamaya makahanap ako ng marker na magsasabing na andito yung shaft niya. So lumampas na ako sa height nito, pero wala akong nakuhang marker. Mga ganyang bato pa rin yung nakukuha ko. Kaya yun, tinigilan ko. Inumpisan ko ditong linisin. Ayan, nagumpisa akong maglinis dyan hanggang doon. So nilinisan ko lang. Pero ito yung hinukay ko muna. Yan, hinukay ko to. Hinukay ko muna dito sa bandang dito sa gilid niya. Yung unang nakuha kong marka ito. Dito sa pinakagilid niya, yan nakadikit. Ito yung nakuha kong marka. Yan. Ito. Nakaganito to. Diyan nakadikit. Ito yung itsura ng isang kaputol niya. Yan o. Yan. Kaputol niya to. Yan. Nakaganito to. Nakaganyan. Kaputol ito. So ngayon, ang ginawa ko, nag-extend ako ng nag-extend pa ako ng ano, ng isang dangkal mahigit galing diyan papunta dito naman. So ang sumunod na nasungkit ko itong bato na to. Itong marker na to. Nasungkit ko lang to. Nakaganyan talaga yan. Ganyan yung itsura sa ibabaw, ganyan. Sinungkit ko to ng sinungkit hanggang sa napansin ko na parang may ano siya, may karugtong na pinutol. So nung tinanggal ko na siya, hinugot ko to, itong isa na to, ang isang bato, ito ko nakita, yung marka. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yun. Nakatapat siya doon sa ano, yan, pababa, nakapababa kasi ito eh. Kung nakaharap yan, yung ganyan, parang nakayuko ng konti, ito. Parang ano siya, parang letter D, ayan o. Sa old stroke ng kanji, yung letter D means mouth. Ayan. So ayun, dahil nga sa curiosity ko, kaya ito tinanggal ko. Wala namang kakaiba. Ang napansin ko lang, putol to. Yan.
Kaya ang ginawa ko, sinungkit ko yung unahan nito, baka man nandun yung kaputol. Kaya ito naman yung nasungkit ko. Yung kaputol niya. Ayan o. Kaputol niya yan. Ito. Nasungkit ko yan. Ayun, may tama ng may tama ng kutsilyo. Kaputol niya to. Ano. So ayun, nung nakuha ko na to, hindi pa ako masyadong kumbinsido kasi nga itong part na to, yan, yung bukol na yan, nakaharap kasi yan doon. Kaya ang ginawa ko, hinukay ko muna yan doon, hanggang dito. So, ang nakuha ko doon sa pinakadulo, doon sa dulong-dulo na yan, mga isang dangkal lang ilalim. Ito yung napulot ko. Yan yung nakuha ko doon sa dulo. Doon sa pinakadulo, pinakadulo niyan. Nakuha ko to. Hindi naman siguro to natural Ayan. Hindi na natural. Hindi ko alam kung boots ba yan, paa number 1 o ganyan, parang paa pero nakuha ko to nakaganito mga bok. Ganito siya. Ang hindi ko lang matandaan nito kung nakaganito ba ang pagkakalagay niyan o nakaganito. Ayan, nakaganyan. Hindi ko matandaan. Pero ito sa tama ng mga kutsilyo, ayan, nakaganyan yan talaga. Hindi ko lang matandaan kung ganito ba yung position niya o nakaganyan. Dahil meron tayong parang boots, hindi ko alam, parang horse, ano ba yan? Ayan o. May pointer din kasi. Nakatayo to. So ngayon, pinabaan ko pa ng hinabaan papunta dito. Hanggang dito sa gitna na kuha naman to. Yan o. Dalawang pointed na bato. Yan, dalawang pointed na bato. Diyan sa pinakagitna nilang dalawa. Ayan o. Diyan nakapasak itong dalawa na to. Magkatabi. Yan. Ganito yung itsura ng pagkapasak niyan dyan sa gitna. Silang dalawa. Tapos, nung nakuha ko na to, naghukay ako dito sa nasa mga 5 feet yata hinukay ko. Hinukay ko naman papunta dito. So, ang nakita kong marker ito. Yan. Nakaganito talaga siya pagkalagay. Nakaganyan. Ganito siya pagkakalagay niyan. Nakaganyan. Katabi ng bato na yun, ayun parang kwadrado na. Ay, kwadrado. Parang rectangle. Yung parisukat na bato. Flat yung yun. Nasa ibabaw niya lang to ng konti. Nakadikit din to. Ito, nakadikit to. Tapos, wala namang significant na Ayan parang hindi, iwag ko kung pointer. Papunta ba? Kasi, ang itsura niyan papunta dito. Kahilira lang din ito sa baba. Sa taas to doon sa gitna siya. Dito sa babang baba, dyan. Kahilira silang dalawa. Itong marker na to. Pareha sila ng direksyon. Sa baba lang to. So nung nag-expand pa ako dito, kinalkal ko tapos pinakyat ko pataas. Nung pag-akyat ko dito sa taas, ito naman yung nakuha ko. Yan, sumunod dito sa pinakailalim niyan. Pinakailalim ito. Hindi ko alam kung heart ba tignan. Yan. Yan yung itsura ng bato. At saka may markings na letter C. Ayan. Ito. Nakaganyan talaga yung mga nakataob na to. Itong C na to. Kasi nakaganyan yan nakatagilid. Dito sa ilalim niya. Hindi ko lang alam kung anong sign to Kung letter R ba.
Kasi sa kanji, ang letter R, remissure. Baka ito yung susukatin ano. Kasi nakaganyan siya, baka itong height niya. O baka kaya yung height tsaka yung width gagawing ipa-plus, no? Hindi ko pa masyadong makukuha to mga bok. Kung letter R yan ha. Ano, parang GR. Ay, iwan. Pero sa ano, sa kanji mga bok yung letter R, remissure, sukatin uli. Sukat uli. So ngayon, nung nakuha ko yun, umakyat ako ng paunti-unti dito sa taas. Dito sa bandang ano niya, sa baba pa rin, sa baba ng bato na yan. Ito naman yung nasungkit ko mga bok. Ayan. Nasungkit ko to. Tumunog siya, kaya sabi ko may baka marker. Ayan. Itong ibabaw na to wala na to eh. Ay yung ilalim niya, itong pinakailalim wala, flat lang to. Ito mga duminan lang. Ganito yung itsura niya na yun. Yan. So hindi pa ako sigurado kung center ito. Yan kasi parang pointer din eh, palabas. Parang pointer palabas. Yan. Palabas kasi ito nakaturo. So dyan siya nakalagay na nakaturo naman papunta doon. Papunta dyan sa dalawang ano na yan. Ganyan. Ito, tingnan nyo to. Ayan. So ganyan nyo siya. So 5. Hindi ko pa alam kung pointer to palabas o pababa. Direct under. Code 5. Ano. So nung ano, ayun, nung nakuha ko na to dito banda. So ang ginawa ko, inisip ko na baka mamaya may marker pa akong makukuha dito sa taas, kaya nag-extend ako ng isang dangkal mula dyan sa edge na yan. Nag-extend lang ako ng isang dangkal mahigit. Ito yung nasungkit ko mga bok. Itong marker na to malaki, halos dalawang dangkal din eh, oh. Halos pabilog din yan, isang dangkal mahigit. Ito malapad, halos dalawang dangkal. Ito yung nasungkit ko mga bok. Ganito siya nakalagay siya ganito. Teka lang. Aray ko, bigat. Nakaganyan. Ganyan yung itsura niyan. Nakatagilid ng konti. Yan. Pasensya na, medyo ha. Kulang kasi mag-isang hirap. Tapos nung nilinisan ko to sa taas, nakita ko to, napansin ko to. Itong butas na to, ayan o. Kasyang-kasya yung daliri. Ayan o. Kasyang-kasya yan, daliri. Yan. Sa taas yun. Tapos, napansin ko din to, yung butas na may nakapasak na kulay dilaw. Ayan, butas yan mga bok. Ayan, butas yan. May nakapasak lang na kulay dilaw. Tapos nung tinanggal ko na siya doon kasi nakadikit eh. Nakadikit siya sa bato na to. Ito yung sumunod. Pero ito yung unang ito yung unang na sungkit ko kisa dyan. So mula dyan sa bato na yan, dito sa gilid, ito yung sumunod, inipit nito. Pero ito yung unang na sungkit ko, gawa ng mas mataas to kisa dyan. So nung tinanggal ko na, napansin ko naman yung butas niya sa ilalim. Ayan. Sobrang laki mga bok. Ayan o. Kamao ko kulang. Kitang-kita nyo naman. Ayan o. Sobrang laki ng bilog. Ang laki. Kamao ko kulang na kulang pa. No? Kayang-kaya lamunin. Ayan o. Sobrang laki. So ito na yung ito yung pinakababa niya. Ito yung nakalapat talaga mismo sa flooring kung tutuusin ito. Tapos may isang bilog din ito. Hindi naman siya bilog, parang pahaba. Butas na pahaba. Isa. Bilog na bilog yan mga bok. Nag-iisa. Malaki. So ngayon, doon ko na na-confirm na meron ngang isang maliit sa ibabaw at meron ding isa sa malaki. Kasi yun yung doon.
Ito yun eh. Yung isang maliit dito sa taas at isang malaki dito sa baba. At meron ding isa na kulay dilaw. Ayan o. Dito sa harap. So yung kulay, yung ano na yan, yung kulay dilaw na yan, nakaharap naman yan papunta doon. So ngayon ito, nung kinuha ko na din to, ganito siya nakalagay. Ganito siya nakalagay mga buk. Yan. Aray ko. Nakaturo naman to pababa ito. Yan. Ang hirap na. Ang hirap. Yan. Nakaturo to pababa, nagaganyan mga buk. Yan. So ang ginawa ko, tinanggal ko yun kasi akala ko baka mamaya yun yung nakatabon kasi medyo may kakapalan yung ano eh. Makapal yung pagka-cut niyan. Baka mamaya yan yung tinabon, butas na pala. Pero kinapa ko wala. So makapal tong ano na to mga bukan. Hindi ko pa to nasukat kung ano sukat nito, parang 4x3 yata to eh. 4, 4, tapos 3 yung sa taas. So 12. Lalim ano. Ayan o. May chamber na sa 12. O baka yung 12 yung pinakamalaki. Kasi malaki to eh. Sana nasa mababaw lang yung maliit. Kasi dalawa sila. So paano ko nasabing may dalawang chamber dito? Ito. Nung nalinis ko na kasi ito, lumabas dito mga bok. Ayan. So ang ibig sabihin yan, may dalawang shaft yan. Shaft to at shaft din to. Ayan. Na pwede sa tunneling. So dalawang shaft na pwede sa tunneling. Ito maliit lang ito mga bok. Ayan. Sobrang liit lang yan. Connected silang dalawa. Na kinunik din sa treasure under ito. Na may isang dot. Ayan o. Isa. Dalawa. Tapos ito tatlo. At may slash. Division. Divided. Hinati yung dalawa. Hiniwalay yung isa. Treasure under. So up. Up to. Ito down. Tapos hiniwalay. Ayan o. Divided. Tatlo sila. Itong marker na to, no, yung volt na to, sa Taffy code, cave in. Cave in yan mga bok. Ayan, sa Taffy code. Ito. So ngayon, hindi ko pa, kailangan ko pang ihulog yung bato na yan. Kailangan ko pagulong dito. Para malakihan ko, titignan ko kung may mga marker pa akong nakukuha. Kasi itong part na to, dito ako nakakuha ng mas maraming marker. Kaysa dyan, wala akong nakuha. Meron akong nakuha doon isa. Ditong parte naman, mga papunta doon yung pointer. Papunta doon sa harap. Kaya ang gagawin ko, dito na lang muna ako mag-focus. Kasi nandito yung isang mababaw. Hindi ko lang alam kung gaano kababaw kasi dalawa to dito eh. Ito yung up and down. Nandito pa yata yung marka ko dito eh. Marka ng up and down. So hindi ko na alam kung mahanap ko ba yun. Ay ito. Ito pala mga bok. Ito. Yan. Hindi na masyadong nakikita. Ito, isang slash, dalawa, tatlo. Na ginawang parang letter N. Ayan. Ay parang letter S. No? Na may kanto yan. So marka ng up and down yan mga bok. May tatlong deposito. Ayan. Yung dalawa connected. Parang ganun lang din. Sa ano na to. Itong marka na to. Ayan o. May dalawang marka na kinonekta sila. Ayan o. Kinonekta. Ito hiniwalay. Hiwalay yan. Ito yung kinonekta. Ito yung may triangle sa loob. Tapos ito yung pahaba. Konektado sila. Ayan o. Sila lang dalawa. Na parang ganito din. Ayan. Up and down yan. Parang
Tapos parang in, no? Ayan. Konektado sila kagaya nito. Isang shaft lang yan mga bok. Hindi ko alam kung alin dito ang nasa taas at alin dito sa kanilang dalawa ang nasa ilalim. So ito mga bok, ano ko lang, i-refresh ko lang to kasi mali din ang ano ko nito. So ito naman mga bok, itong nakakurbang C, tapos yung butas, ang ibig sabihin nun treasure under. Yung letter D naman, ayan, yung butas niya ginawan letter D, big rock. So tatatlo lang naman sila mga bok. Yung malalaking bato dito, una, ang pinakamalaki yan talaga. Malit lang siya tignan kung nakabaon sa lupa, pero siya yung pinakamalaki. Pumapangalawa naman ito, yan, pumapangatlo yun. So dahil sa itong bato na to nakapuin papunta doon at may sign na cave in, sana yun na tama yung pag ano ko nito, no, pag decode. So siguro yan na lang muna mga bok. Parang wala na yatang mga marker pa, no. Tatakpan ko na tong butas na to. Bali ang gagawin ko, mag-expand ako papunta dito, ihulog ko yan, ihulog ko rin to para itong bato na to mapupunta dito sa ano, hindi babagsak dyan. Kailangan ko lang takpan lang muna yan pa slide para pag nahulog yan sana didiretso dito sa baba, kasi pag na-stuck yan dyan patay ako. Hindi ko na mailabas yan dahil sobrang laki niyan. Mag-isa lang ako sa site na to, kaya medyo talagang mahirapan ako. At ito pa pala mga bok, ito i-refresh ko din to kasi malito eh. Ito i-refresh ko lang itong sign na to. Under pa rin to mga bok, no? Under or below sa tawag noon sa kanji. Nga lang directional siya kasi may buntot, ayan oh. Makikita yata, makikita ba? May buntot, ayan oh, naka V. So dapat pala ang ginawa ko, hindi ako pumunta dito. Hindi ako kumuha ng south, dapat pala kumuha ako ng east yata to, papuntang east o southeast. Parang southeast yata ang punta nito, southeast ito. Parang southeast yata ang punta nito. Dapat pala kumuha ako papunta doon. Mali kasi ang ginawa ko, pumunta ako pababa dito. Hindi ko papunta doon. At yung pyramid na nakalagay dito mga bok, may nakalagay din yun. Ayan yung sign na yan, ayan oh. Ito naman, ang kaibahan nito, slash tapos tundok. Tapos may maliit na bar, ayan oh. Hindi ko alam kung nag-blurred. Ayan oh. Kung anong marka yan. Pero ito mga bok, simple lang, madali lang itong ano yun, madali lang itong i-decode. Itong sign na to, yung dot tapos slash. Kasi parang kumbaga kung sa arrow, ito yung head, ito yung tail. Doon ka papunta. Ito yung sundan mo yung dot na yan, papunta yan doon. Hindi yung ito, hindi papunta doon at hindi naman pababa. No? Kasi ang ibig sabihin nito, ito yung ground, tapos ito yung tubo niya. Yung pag nagtanim ka, yung tutubo, no? So kung babaliktad, kung doon ka naman pupisto, ito yung ground, yan yung roots. Yung parang ganon. Simple yan lang yan mga bok. Basta pag nakakita kayo ng marker na ganito, diretsuhin nyo lang yan. I-check nyo yan doon pataas. Kasi slash lang yan. Hindi katulad ng isang marker na to. Ayan. Yung marker na to may buntot kasi. Kaya ang marker na to hindi papunta doon. Kundi papunta siya doon, pababa, sa baba niyan. Sa baba lang niyan. Hindi sa baba dito. Kasi may buntot niya. Iba siya. Pero under
Sa ano to, sa kanji, under or below. Hindi underneath ha. Iba yung underneath mga bok. Under, below. Under or below. Or down. Yan. Hindi underneath, iba yun. Underneath sa, dito mismo sa ilalim niya. So dahil sa may buntot siya, papunta siya doon. Hindi siya papunta dito. Hindi kagaya nung sa yung sign nun na didiretso siya papunta dito. Ayan o. Refresh lang natin to. Ayan. Slash tapos tuldok. Papunta yan doon. Kung slash naman tsaka dito yung tuldok, papunta naman siya doon sa kaliwa. Ito pa kanan. Pupuntang kanan. Ngayon, kung pupunta tayong kanan, tatama tayo dyan sa ano. Dyan sa pinakagitna kasi dito yung nakalagay eh. Tatama tayo dyan sa bato na yan. Ay, tayo. Tatama yung marka na nun sa bato na yun. So, yun lang muna siguro mga bok, ano. Update na lang din ako uli pagka ano. Pagka nahulog ko na yun, may makita pa tayong marker dyan. So, itong bato natin mga bok yan, tsaka yan, hindi sila magkaputol. Magkaiba sila ng putol, hindi ko alam kung saan nila kinuha yan. Pero magkaiba sila ng ano. Hindi sila swak yung parte na to kaysa ano na yun, yung sa dulo nun. Pero magkatabi sila. Yan kasi inusog ko na yan dito para madukot ko yung ilalim. Tine-check ko kung may ano ba tawag nun. Tine-check ko lang kung may butas pero wala. So ito yung mga marker book ano. Ang gaganda. Tsaka ito ang decode ko nito dahil nga sa may triangle ito na nakaturo doon at hinati ito na may butas. Parang paa kasi yan eh. Ayan. Tingnan nyo, parang paa. Kanang paa no. So ang decode ko nito, 2 steps, dig under in front. Kasi dalawang ano yan, hinati. Divided. Doon ko yan nakuha, 2 steps, dito ka, nakaganyan kasi yan eh, papunta dito. Yan, papunta dyan sa bato na yan. Kaya kung mag-steps ka, 1, 2, dito ka haharap. So parang wala na yata. Minamadali ko na kasi ang haba na ng video natin. Ayaw ko na mag-edit kasi. So yan muna ng mga book ano. Yan, shaft yan. Shaft din to. Na pwede sa taniling. Na may treasure under 2. Tapos hinawalay yung isa. Sana dito yun mga book. So mag-update na lang ako uli mga book kung anong meron dito. So paano? Yan na muna mga book ano. Hanggang sa susunod. Paalam.